Pero alam naman natin na sa tinagal-tagal po nila diyan, mahigit 1 linggo yata, wala pong ginawa ang mga tao diyan kung hindi ipananawagan ang pagbibitiw ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yet itong makapal na mukhang si Sara Duterte nagawa pang pumunta doon at suportahan pa yung rally. Alam niyo, ginagamit lamang nila yung sitwasyon ngayon itong si Apollo Kibuloy para po isulong yung kanilang mga political ambitions. Hoy, 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 hoy. Bumisik ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Napakakapal ng pagmumukha nitong si Sara Duterte para dumalo doon sa pagpupulong o rally na ginagawa ng kanyang mga supporters na sinasabing para daw suportahan itong si Apollo Kibuloy. Pero alam naman natin na sa tinagal-tagal po nila diyan, mahigit 1 linggo yata, wala pong ginawa ang mga tao diyan kung hindi ipananawagan ang pagbibitiw ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yet itong makapal na mukhang si Sara Duterte nagawa pang pumunta doon at suportahan pa yung rally. Alam niyo, ginagamit lamang nila yung sitwasyon ngayon itong si Apollo Kibuloy para po isulong yung kanilang mga political ambitions. Anyway, si Apollo Kibuloy, ito po ay hindi above the law. Yan po ay isang tao lamang. Hindi po siya Diyos. Hindi po siya anak ng Diyos. Na nagpapakilala na kaligtasan ng lahat. Wala po iyong katotohanan. At hindi po siya above the law. Kahapon, sinight in contempt na po siya sa Kongreso. Pero dahil po sa kahilingan ng kanyang abogado, binigyan pa po ng 2 araw bago po i-release yung warrant of arrest. Sa Senado naman, siya po ay inisyuhan ng show cause order. Ang ibig pong sabihin nito sa madaling paliwanag, dapat ipaliwanag niya kung bakit hindi po siya dapat isyuhan ng warrant of arrest. 48 oras ang ibinibigay sa kanya upon receipt doon po sa show cause order. Otherwise, makokompel po. Hindi ko alam bakit kailangan pang daanin sa ganitong proseso. Pero bigyan natin ng pagkakataon si Senate President Mig Zubiri kasi meron nga namang ruling ng Supreme Court na kailangan bigyan ng pagkakataon or yung due process itong si Apollo Kibuloy para hindi na po maulit na ideklarang mali ang kanilang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, balik po tayo dito sa makapal na mukha na Vice Presidente ng Pilipinas. Ipinagkatiwala ng Pangulo sa kanya ang bansa bilang caretaker nito. Yet, inuna pa ang pagpunta doon sa rally kung saan nananawagan ang mga tao doon na pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Napakakapal ng mukha. Sa bagay, siguro sa ganitong uri ng tao na samot-saring chismis na ang kinakaharap, hindi na ito uubra ang kanipisan ng mukha. Kasi tanging makapal lamang ang mukha kayang mag-handle ng mga ganyang sitwasyon. Alam niyo na kung ano yung mga chismis na kumalat na yon. Makapal lamang ang mukha ang makakaharap sa publiko kung may mga ganong uri ng chismis kang naaabot. Ngayon, yung ama niya naman, mukhang nakapentanil na naman. Parang bangag na naman siguro kagabi. Kaya yung sinasabi na suporta kay Apollo Kibuloy, hindi man lang pinag-usapan sa kanyang talumpati. Instead, ang kasinungalingan na naman ang inilagak nila sa harapan ng kanilang mga manunood. Bakit kasinungalingan? Wala sa bill na sinusulong sa Senado at sa Kongreso na pahabain ang termino ng kasalukuyang Pangulo. Sobrang bangag yata nitong si Rodrigo Duterte. Pero bago natin puntahan ang balita na yan mga tol, ganito po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Siya po ay nagsusumikap para po isulong ang interes ng Pilipinas. Ipagtanggol ang karapatan po natin bilang Pilipino at igiit ang ating jurisdiksyon sa ating exclusive economic zone at sa ating teritoryo. Pero sa kabila niyan, ang ginagawa ng mga Duterte at supporters nito, ginugulo ang Pilipinas. Mga sakim kasi sa kapangyarihan. Wala na kayo sa kapangyarihan, pero hindi kayo mapakali sa inyong mga lungga. At
atat na atat kayong iupo itong walang kwentang vice presidente at sobrang kapal na muka at hindi naman karapat dapat na maging pangulo. Napaka-incompetent. Papayag ba kayo mga tol na merong isang Sara Duterte na magiging pangulo ng Pilipinas? Ano na ang mangyayari sa Pilipinas pag nagkataon? Baka kung ang ginawa ng kanyang tatay, doblehin ang pagkakautang ng Pilipinas, triplehin naman itong si Sara Duterte. Alam naman natin, napakagastador ng kanyang opisina o siguro siya mismo. Biruin ninyo, mabalik lamang natin doon sa tunay na issue. 125 million pesos confidential funds ginasto nitong opisina nitong si Sara Duterte for just 11 days lamang ng December 2022. Diyan lahat nagsimula. Kung hindi gastador ang Office of the Vice President na pinamumunuan ng makapal na mukha na itong si Sara Duterte, hindi magkakaganoon na tatanggalan ng confidential funds ang kanyang opisina na pinamumunuan. Anyways, puntahan na nga muna natin ito pong balita mga tol. Ito ang tunay na matapang na Pangulo. Merong paninindigan para sa bansa at sa bawat Pilipino. Nilagdaan ng Pilipinas at ng Germany ang mas pinalakas na Maritime Cooperation Agreement. Kabilang po dyan ang pagbili ng mga modernong gamit ng Armed Forces of the Philippines. At live mula sa Berlin, Germany, nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano pang mga issue na tinalakay dyan ni Pangulong Marcos? Hanggang dito sa Berlin, Germany, nakasentro pa rin sa usapin ng West Philippine Sea ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag niya, walang anumang proposal na tinatanggihan ng Pilipinas mula sa China pero kinu-question ng bansa ang ibinigiit nilang 10-9. Nagawa ba yan ni Rodrigo Duterte? Hindi. Tapos sasabihin ninyo, matapang si Rodrigo Duterte. Saan banda? Matapang sa pag-utos na magpapatay ng tao? Matapang sa pag-utos na magpasara ng isang media network? Matapang sa pag-utos na magpakulong ng mga tao? Anak ng teting na katapangan yan. Anong uri talaga ng utak meron itong mga DD sheets? Pero tingnan nyo naman ang isang mahinahon at pasensyosong tao. Ganito ang uri ng tapang na dapat hinahangad natin sa isang Pangulo. Salamat sa Diyos, binigyan po tayo ng magliligtas sa atin sa kapahamakan. Pinahamak tayo ng mga Duterte. Biruin ninyo, yung pagbaon sa ating bansa sa pagkakautang, babayaran pa ng mga kaapu-apuhan natin. Ng teting na administrasyon na yan, puro utang ang ginawa. Wala man lang return ng pagkakahiram ng pera. Hindi natin mawari kung saan napunta ang mga inutang. Sabi, puro infrastruktura, build. Ng teting na yan. May kapakinabangan na ba? Kung meron mang kapakinabangan, salamat. Pero wala. Majority ng mga naging desisyon itong si Rodrigo Duterte during the time of his presidency, puro palpak. Isang arrival honors ang iginawad kay Pangulong Bongbong Marcos pagdating niya sa The Chancellery kanina. Mismo si German Chancellor Olaf Scholz ang sumalubong sa kanya. Matapos ang pagpupunta. Nakikita niyo naman yung gesture ng international community sa ating Pangulo. Talagang respetado si Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga walang hiyang Duterte at supporters lang naman ito, ang mga walang hiya sa ating Pangulo. Palibasa mga sobrang kakapal na mga pagmumukha nila. Pero ang international community, ginagalang si Pangulong Bongbong Marcos. At dahil po dyan, samut-sari na naman na productive engagement ang nakuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin ang pakikinig dito sa balita. Guy, dumiretso ang dalawa sa isang tete-a-tete o private meeting na sinundan ng joint press conference. Dito na binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkwestiyon ng Pilipinas sa prinsipyo ng China pagdating sa West Philippine Sea. We have not rejected any proposals that China has made to us. Hindi tayo magkakaganito ngayon kung hindi pinabayaan ni Rodrigo Duterte. Kung sa panahon niya, iginiit niya na kagad ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Walang kwenta talagang Pangulo si Rodrigo Duterte, mga tol. The premise is something that we question. And that premise that China has made is that their territory is
follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Giit ng Pangulo, malinaw ang exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit pinapasok ng China. We have the economic zone that China has already intruded upon, and until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward.